Okay, so for the last part, yung ating remote desktop. So, paano ba tayo magre-remote desktop? So, another role na naman po ito ng ating server na kung saan i-install ulit po natin yung remote desktop. Okay, so paano po tayo mag-i-install ng remote desktop? So, again, punta tayo server manager. Okay, and then punta tayo sa manage. So, add roles. Okay, click next. Next. Then, click next ulit. Then, hanapin po natin yung remote desktop services. So, ito po yung remote desktop services. So, click lang po natin yan. And then, click next. Okay, so, ayan. Okay, then click next. Then, click next. Yan. So, now, ano po yung kailangan natin dito? Desktop. Yun lang po ang i-click natin. Ulitin ko lang po mabilis lang. Remote Desktop Gateway. So, click nyo lang po yan. Remote Desktop Gateway. Then, lalabas na features. Then, add features. And then, click next. Okay? So, yun lang po muna, no? So, actually, maraming features yung ating remote desktop. So, katulad po ng host, session host, virtualization host, yung web access. So, pwede rin po. But, for this training, ang gagawin lang naman po natin ay simpleng remote desktop lang. So, click lang mo natin yung remote desktop gateway. Then, click next. Okay, click next again. Then, yan. Click next, then next. And next, restart the destination if needed. Click yes. Then, install. Okay, so ganun lang po kadali mag-install ng ating remote desktop. So, actually, wala naman i-configure dyan. So, ang susunod lang po natin gagawin ay i-connect natin yung ating server, dun sa ating client using remote desktop or vice versa. Okay? Okay, so again, once na ito po ay umabot na ulit sa 100%, so yan, wala na tayong kailangang i-configure pa. So automatic na nakaset up na yung ating remote desktop. So click close lang po.
Yan, so makikita nyo dito sa baba, meron na tayong remote desktop services. Okay? So, susunod na lang pong gagawin natin is, i-enable lang po natin yung ating remote desktop. So, paano po yun? Punta lang tayo ulit doon sa folder, then this PC, right-click properties, and dito po sa taas, so tingnan nyo, makita nyo po yung remote settings, click nyo lang po yan, then ang default settings po niyan ay naka don't allow. Okay, so click nyo lang po yung allow remote desktop PC and i-uncheck nyo po ito. Bakit i-uncheck? Kasi ito po ay i-connect ka lang doon sa specific computer. So halimbawa, kung meron kang specific computer na magre-remote desktop, pwede mo namang naka-check tapos select user para hindi lahat pwedeng mag-remote desktop sa'yo or makapag remote desktop. Okay? So, for now, so uncheck ko lang po ito para pwede kahit sino na mag-remote desktop dito sa ating server. Okay? So, click apply, then okay. So, doon sa ating Windows 10, ganun din po ang gagawin natin. Dapat naka-allow din po yung ating remote desktop. Okay? So, subukan natin i-set up doon sa kabila, doon sa ating Windows 10, yung ating remote desktop. Yan. Okay. So, yan. Punta na tayo doon din. Folder. Then, this PC. Then, right-click properties. Then, remote settings. Okay. Yan. So, dahil may co-configure tayo, tatanungin tayo ng password kasi naka-domain tayo. No? So, administrator. Then, the password, css@12345. Okay? So, yan. Then, naka-don't allow din yan. So, again, check lang po natin yung allow, then uncheck natin yung dito nandun sa baba. Okay? Then, apply. Okay. So, now, ready na po yung ating computers para makapag-remote desktop. Okay? Yan. By the way, may nakalimutan ako doon sa ating server, no? So doon sa ating folder redirection, yan, pakita ko lang po sa inyo para po yan. Under ng Network Sharing Center, baka po hindi nyo napansin, nakalimutan ko doon sa file services natin, change adapter settings, yan. So, dapat po turn on ang discovery po natin. Yan, turn on yung discovery lang po. And then, all networks, yan. Punta doon sa baba. Turn on sharing. Then save. The password again, administrator css@12345. Okay? Yun lang naman po. Yan. So kailangan po naka-turn on yung discovery, no? So yun lang. Okay, para hindi kayo magka-problema doon sa network ng dalawang PC. Okay? So next is syempre, magko-connect na tayo sa remote desktop. So, from Windows Server, so doon muna tayo sa Windows Server. So, connect tayo. So, paano tayo doon? So, search lang natin yung remote desktop. So, remote, yan, desktop connection. So, click lang po natin yan. Yan, lalabas yan. And then, so, itatype lang natin kung kanina tayo ko-connect. So, mas maganda po kung IP address ang ilalagay natin. So, anong IP address ng ating client? So, 192.168.5.10. So, I think 10. So, double check nyo na lang po So, kung yan yung IP address ng ating client, kung kanino tayo ko-connect. So, connect mo lang yan. And then, yan, lalabas ulit yung ating password. So, css@12345. Click OK.
Okay, so once na ito po ay nag-login doon sa ating Windows 10, so i-minimize ko lang po para kita ulit natin. No, para kita natin yung Windows 10, yung mangyayari doon sa Windows 10. Ay, mali. So kasi pag nag-login yung ating Windows server dito sa ating client, ay magla-log out yung ating Windows 10. Yan, ito yung Windows 10 natin, yan. Lalabas po ito, then click yes lang. So sa first time na connect ng remote desktop, medyo mabagal siya, medyo matagal siya compare doon sa mga second time, third time na magre-remote desktop ka. Okay, ayan. So mas maganda talaga kita natin pareho yung nangyayari. So sa training, dalawa naman yung PC, so kitang-kita po kung paano ginagawa yon. Okay, so yan. Nag-login na po yung ating Windows 10, Windows Server sa ating client. So click yes mo lang po. Ayan, so kailangan pong mag-response ka sa kabilang PC. So click OK. So magla-log out po yung ating Windows 10. Tapos magla-login yung ating Windows Server doon sa ating Windows 10. Ayan. So ito na po yung ating remote desktop. Ano? So yan. So minimize lang muna natin tong Windows 10. Doon na muna tayo sa Windows Server. So lakihan ko lang para kitang-kita po. Ano? Yan. So kung mapapansin nyo po, nag-login tayo doon sa Windows 10 from Windows Server. So kung i-minimize ko po ito, yan. Nasa Windows 10, nasa Windows Server pa rin tayo, pero nakaka-connect tayo doon sa Windows 10 na client PC natin. So yan po. So ibig sabihin, pwede kong i-navigate, pwede kong i-configure, o kung ano man yung gawin ko, i-check ko doon sa Windows 10 using Windows Server. So yan po yung tinatawag natin na remote desktop connection. Okay? So pwede rin po itong vice versa from Windows Server, Windows 10 or Windows Client to Windows Server. Okay? So yan, ganyan lang po ang remote desktop connection. Okay?